Agrit, magandang morning po sa inyo lahat. Narito naman po yung lingkod ng Walagri TV para magkatid naman munting kalman tungkol sa pagsasaka. Ngayong araw po magpapaharvest na naman tayo ng talong. Every 4 days po nag-harvest po tayo ng talong. May 4 days pa ngayon. Parang almost, no? Kaya naman tayo huling nag-harvest. Pero more or less mga nasa 3 to 4 days po. Every 3 to 4 days harvest po tayo ng talong. May dami po ang talong natin ngayon. Mas maganda ngayon, mas marami na po ang bunga nung tinabas-tabas natin na talong. Para doon po sa mga gustong matuto ng ganyang teknolohiya, kailangan po number 1 dapat organic ang ating abono. Kasi pagka synthetic talagang hindi po basta-basta magkakaigihan kasi ang tagal mag-recover. Pero pag organic wala wala ako nakitang stress, wala sakit yung halaman, dire-diretso maraming bulaklak, maraming bunga. Siyempre tutulungan lang natin ang foliar fertilization, ProBio foliar fertilizer. Tapos nag-bioenzyme tayo simula nung first rotivate tayo hanggang sa magbago magtanim. Bioenzyme lagay natin. Tapos Everlast organic fertilizer na po yung nilagay natin doon. Makikita nyo po dyan sa vlog ng Noel Agri TV. Para doon po sa mga followers natin, wag na po kayong magtaka dahil siyempre nakikita nyo nga po dyan. Yun, papunta na tayo sa talungan. Let's go! Ang dami pa nakaabang. Ang dami bunga talaga. Ang dami. Oo, grabe ang bunga. Alam niyo po yung pagpuputol ng talong, ang importante po kasi dyan is napiprevent mo yung mahirap mag-maintain. Number 1 talaga yon. Number 1, mahirap mag-maintain. Pangalawa, may iwasan nyo yung tumba ng talong. Kahit na anong lagay mo ng gahok sa puno niyan, kahit napakapalin mo pa yung lupa niyan, is hindi mo maiiwasan tumumba yan once na malalapad na yung talong. Mahahaba na yung mga kamay niya, di ba? Yung mga tangkay malalapad na. So hindi balanse yung talong. Samantalang pag pinutol mo siya, so nasabi ko nga po, vertical nandun lang po sa gitna. Kaya lang make no mistakes about it. Ang mga synthetically produced na mga gulay, pag ang lupa mo kasi is hindi healthy, I think hindi po magiging ganyan po ang resulta. Yan po ang winawarning ko lang na baka mamaya pagdating ng 4 na buwan na nagtatalong kayo, putulin nyo tapos maghanap kayo ng same result, baka hindi nyo makuha po. Pero kung nag-start po kayo as nag-organic kayo, kahit hindi po full organic, kahit gumagamit pa rin kayo ng synthetic, pero damihan nyo po yung organic na laman, yun po yung niluto lang natin, yung ipot ng manok na niluto natin sa bioenzyme, pwede na po yun, kahit hindi na po yung mismong Everlast na ginagamit ko. Lagay nyo po sa paupo, at least sa isang puno, 1 dakot, 2 dakot sa isang puno, that's enough. Pwede pong paupo yan. Pag nilagay mo doon sa may butas, kung may butas sa may tudling, lagay mo lang kunting lupa, lagay mo yung seedlings mo, buhay na po yun. Matagal niya na pong baon yun hanggang sa siya tumanda yung talong, dala-dala niya na po. Hindi po basta-basta nawawala yun doon. Unlike po sa synthetic fertilizer na 15 days wala na ring epekto. Marami pala tayo itong mga warrior, kaway kayo, kaway. Ayaw makilala. So yun, basically ito na po yung itsura ng halaman. Ayan po, So napakaganda na ng tayo ng halaman. Tapos ang purpose naman yung bioenzyme na ginawa natin, na nilagay natin ng 2 beses. Yun, pampa-resistensya po yun yun po yung bumubuhay ng lupa mismo. Nawala yung mga acidity ng lupa, nawala yung imbalance. So yung beneficial microbes, nilagyan natin siya ng magandang kalat, yung sa katayuan niya ay gumanda. Yun po yung purpose nung kung bakit may bioenzyme, na decompose yung mga dating damo doon, yung mga ugat ng damo. At ito na nga po yung resulta, no. Doon po sa nagtatanong dati, yung mga nagko-comment tungkol po dyan sa pagtatabas ng talong, siyempre nagulat sila, yung mga negative comments po dyan. So kung may mga nakapanood po nung dati natin yung pagtabas natin ng talong 1 month ago, balikan nyo po yon. Tapos ito po yung resulta ngayon. Yun, dire-diretso po natin itong iba-vlog hanggang sa susunod na pagpo-pruning natin. Sabi kasi nila, ano yan, last na pruning na ba yan o magpo-pruning ulit tayo? Pagka humaba na ulit yung tangkay ng talong at nakita na naman natin na masukal na naman, pinasok na naman ng mga baging, tapos nagliita na naman yung sanga, puputol na naman po tayo. More or less mga ano po yan, from now siguro mga matagal na po ang 2 buwan, putol po ulit tayo. So
So let's go, deliver po tayo ng Masaknot. Nalubog na naman ang ating jeep na 4BC2. Pagkalakas-lakas ng makina, nalubog pa. Aba, ay mabigat ang talong. Lipat na doon sa kabila. Wala na, hindi kaya. Palagay ko kinakailangan natin talaga rito ng extra heavy equipment. Grabe na yung pagkalubog, sayad ng differential eh. Load. Ayan, loader na. Ay talaga pag hindi pa naman kinaya, ewan ko na lang. Ganitong klaseng hanap buhay talaga eh. Lahat na lang mararanasan mo eh. Grabe oh. Grabe yung pagkalubog talaga. Halos wala na, sayad ng differential eh. Oh, yan. Yan. Di ba nasa loader yan? Parang nagdala lang ng napakasimple lang ang ginawa niya sa jeep. Napakagaan lang para sa loader yan. Ayun. Makaka-deliver na rin si J-Mark ng talong. Thank you very much mga kagrid. Lagi tatandaan sa ating munting channel. Walang credit, di para sa bida.